Si Phil ay isang estudyanteng bumabagsak sa isang prestihiyosong akademya ng mahika, ngunit dahil wala siyang kahit anong uri ng mahika ay bumabawi siya sa pamamagitan ng paggamit ng espada para talunin ang kanyang mga kalaban. Isang araw sa klase, nagtuturo si Profesor Edward tungkol sa kung paano makakalikha ng apoy gamit ang mga catalyst at kaunting mahika. Sa lahat ng estudyante sa klase na maaari niyang tawagin ay pinili niya si Phil para ipakita ang eksperimento, kahit alam niyang hindi ito marunong gumamit ng mahika. Ginawa niya ito dahil isa siyang may mataas na rate sa pagiging bully, pero wala nang magawa si Phil kundi sundin ang utos kaya lumapit siya sa harap ng klase at sinimulan ang pagsubok sa spell, ngunit walang nangyari kaya't mabilis siyang pinagtawanan ng buong klase dahil sa kanyang paulit-ulit na pagkabigo. Sinabi ni Edward sa kanila na magkalma, ngunit iyon ay dahil gusto niyang personal na ipahiya si Phil dahil hindi niya magawa ang isang simpleng spell. Excellent si Phil sa teorya ng mahika ngunit wala siyang kahit anong talento sa mahika, kaya't kinamumuhian siya ni Edward dahil iniisip niyang kaya niyang mag-aral sa isang paaralan ng mahika kahit wala siyang mahika. Isang estudyante sa kanyang klase ang nagsagawa ng spell na apoy mula sa kanyang upuan upang apuyan ang catalyst sa harap ni Phil. Bagamat walang pakialam si Edward sa kaligtasan ni Phil ay masama pa rin sa kanyang record kung masunog ang kanyang estudyante, kaya't pinakiusapan niya si Sean na huwag nang gumawa ng mapanganib na bagay sa hinaharap. Nag-apologize si Sean at sinabing tinutulungan lang niya si Phil dahil malinaw na hindi niya magagawa ang demonstrasyon. Pagkatapos noon ay tinapos ni Edward ang eksperimento at nagsimula ng isang talumpati tungkol sa kung gaano kataas ang halaga ng mahika sa mundong ito, kaya't ang mga taong walang talento dito ay walang karapatang mag-aral sa akademya ng mahika at lahat ng ito ay kanyang sinabi habang tumitingin ng diretso kay Phil. Pagkatapos ng klase, pagod na pagod si Phil dahil sa lahat ng pangungutya na natanggap niya, pero gustong-gusto pa rin siyang malait ng mga tao kaya't sinundan siya ni Cheyenne palabas ng klase upang ipagpatuloy ang pangungutya at sa kabutihang palad, may ilang tao pa rin nakampi kay Phil tulad ni Colette na dumating upang ipagtanggol siya. Tinanong ni Cheyenne kung bakit ipinagtatanggol ni Colette si Phil gayong isa siyang honor student at si Phil ay kalahating puntos na lang mula sa pag-drop out ng paaralan. Ngunit sinabi ni Colette na hindi iyon mahalaga dahil si Phil ang pinakamabait na tao na nakilala niya at mas masipag siya kaysa sa kanilang lahat. Napatigil si Cheyenne sa sandaling iyon pero pagkatapos ay tumawa siya dahil kahit gaano kabait o kasipag ito, hindi mababago ng pagiging mabait ni Phil ang katotohanang hindi siya marunong gumamit ng mahika at hindi siya magiging isang magic avenger nang wala ang kakayahang ito. Umalis na si Cheyenne at ang kanyang mga kaibigan, iniwan si Phil sa kanyang kalagayan at habang naglalakad sila ni Colette, sinabihan siya ni Colette na huwag pansinin ang mga sinabi ni Cheyenne at Profesor Edward dahil ginawa lang nila iyon para siya ipahiyain. Pero sinabi ni Phil na ayos lang iyon dahil talagang hindi siya marunong gumamit ng mahika at sa totoo lang, swerte siya dahil sa kanilang pangungutya at naging interesado ang isang cute na babae tulad ni Colette na makasama siya. Nahiya si Colette sa sinabi ni Phil kaya sinabihan niya ito na ang panunuyo ay hindi makaka-fall sa kanya, pero sinabi ni Phil na nagsasabi lang siya ng totoo dahil talagang cute si Colette para sa kanya at lalo pa siyang nahiya at muntik na siyang bumagsak, kaya tinulak niya muna si Phil ng kaunti para makapag-isip ng maayos at manatiling kalmado. Siya ay isang marangal kaya hindi niya pwedeng hayaan ang sarili na umibig agad. Matapos niyang makabawi sa kanyang hiya ay tiningnan niya si Phil pero abala itong nakatingin sa langit dahil napakaganda nito ngayon. Noong araw ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay sa ilalim ng kadiliman at natatakot sa mga celestial na namumuno sa kanila. Ngunit nagbago ang lahat ng nagsanib puwersa ang Shadow Wizard Money Gang, upang labanan ang mga celestial at dalhin ang liwanag sa lahat at ang mga wizards na ito ay naging kilala bilang mga magic vander at itinuturing silang may pinakamataas na antas ng mahika. Walang mga mages na nabubuhay ngayon ang nakapagpatuloy ng kanilang pamana. Nagtataka si Colette kung pinapanood sila ng Ice Maiden na si Albus Vina ngayon, at sinabi ni Phil na sigurado siyang tinitingnan sila nito mula sa kanyang bintana sa tuktok ng mundo. Noong bata pa si Phil ay mayroon siyang kaibigang tinatawag na Alaria na laging nagkukwento tungkol sa araw at buwan na nabasa niya sa mga libro, lalo siyang nasabik na makita ang paglubog ng araw dahil ito'y napakaganda. Kaya't umaasa siyang magiging magic vander sila balang araw at makita ito ng magkasama. Nangako si Phil na magiging isang magic vander siya kasama ni Alaria, pero kahit na ito'y isang pangako lamang ng mga bata,
si Alaria ay nagtrabaho ng husto para matupad ito at sa kalaunan ay narating niya ang tuktok ng tore dahil sa kanyang pagsusumikap. Sa kabilang banda ay walang talento si Vil para tuparin ang kanyang pangako, ngunit patuloy pa rin siyang nagsikap na marating ang tuktok ng tore kahit na ito'y tila isang delusional na pangarap, ngunit kahit matatag ang kanyang determinasyon ay hindi nito napipigilan si Vil na matakot kapag siya ay napapagalitan. Nakiusap si Vil kay Professor Winner na magkalma ng kaunti, ngunit tama lang nagalit si Winner dahil pumasok si Vil sa dungeon muli kahit alam niyang delikado ito at umabot pa siya hanggang sa ikapitong palapag. Nag-aalala si Winner na baka mapahamak si Vil kaya nakiusap si Vil ng kapatawaran at tinanong kung pwede na ba siyang makakuha ng dagdag na puntos. Galit pa rin si Winner dahil pumasok si Vil sa dungeon ng mag-isa at dahil nakapag-uwi si Vil ng patunay na nakapatay siya ng masamang gwardya. Binigyan siya ng 2 puntos na dagdag na credit at nagdiwang si Vil kasama ang kanyang alagang hayop habang inaayos ni Winner ang mga papeles. Habang ginagawa niya ito, tinanong ni Winner si Vil kung hindi pa rin ba siya sumusuko sa pangarap niyang maging isang Magic Vander, at para maging isang Magic Vander ay kailangan munang makapasa ni Vil sa isang mas mataas na institusyon, at para magawa iyon ay kailangan niya ng kabuuang 7,200 credit. Karaniwan ay nakakakuha ang mga estudyante ng mga credit na ito sa mga asignaturang tulad ng pagsulat at pagkakatha ng spell, pero dahil hindi marunong gumamit ng mahika si Vil ay hindi siya makakakuha ng credit mula sa mga ganitong asignatura. Alam na ni Vil ito kaya't gusto niyang bumawi sa pamamagitan ng pagkuha ng dagdag na trabaho sa pagsasanay, pero ipinaliwanag na ni Winner sa kanya na halos imposibleng makakuha ng sapat na credit sa pagsasanay lamang at naiintindihan ni Vil na maliit ang tsansa niya, pero gusto pa rin niyang umasa na matutupad niya ang kanyang pangako na maging isang Magic Vander. Sa kahit anong kaso ay sinabi ni Winner kay Vil na malayo pa ang pagiging Magic Vander at baka hindi pa siya makapagtapos kung hindi siya magsisimulang kumita ng mas maraming credit. Narinig ni Winner na hindi nakakuha ng kahit anong credit si Vil sa kanyang huling pagsusulit, kaya't kailangan niyang makakuha ng karagdagang 4 na credit bago matapos ang linggo kung ayaw niyang bumagsak. Nagulat si Vil dahil ibig sabihin nito ay may 2 na lang siyang araw bago ang deadline, wala na siyang ibang pagpipilian kaya nagsimula siyang maghanap sa kanyang mga tala ng halimaw na maaari niyang mapatay na may katumbas na 4 na credit. Talagang desperado siyang makahanap ng paraan kaya't kahit ayaw ni Winner na hikayatin si Vil na pumasok muli sa dungeon, sinabi niya kay Vil ang tungkol sa isang halimaw na tinatawag na Basper na nasa ika-6 na palapag ng dungeon. Hindi pa na isasubmit ni Vil ang isang iyon kaya't maaari niyang makuha ang kinakailangang credit mula sa pagpatay dito. Tumakbo si Vil papunta kay Winner upang yakapin siya bilang pasasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay niya, pero sinabi ni Winner na huwag siyang masyadong close dahil baka maapektuhan ang kanyang trabaho at sa kasamaang palad. Si Cheyenne ay nasa labas ng opisina ni Winner at narinig ang buong pag-uusap kaya alam niyang balak ni Vil na pumasok sa dungeon upang patayin ang halimaw. Bilang isang tunay na bully, plano ni Cheyenne na pumunta doon at patayin muna ito upang hindi makakuha si Vil ng sapat na credit para manatili sa paaralan at makalipas ang ilang sandali, dumating si Vil sa ika-6 na palapag ng dungeon at nasa mabuti siyang kalagayan dahil nakalaban na niya ang isang Baskerville noon, kaya't dapat ay madali na ito para sa kanya. Hindi sang-ayon ang kanyang alaga sa ideya na magpunta siya roon na puno ng kumpiyansa, pero sinabi ni Vil na wala siyang dapat alalahanin basta't maging maingat lang siya sa apoy ng hininga ng Baskerville at hindi siya masunog tulad ng dati. Upang mahanap ang Baskerville, umaasa siya kay Kiki upang maamoy ito at samantala si Cheyenne at ang kanyang mga kaibigan ay nasa kanilang misyon na pigilan si Vil na manatili sa akademya. Pareho ring galit ang kanyang mga kaibigan kay Vil kaya't plano nilang patayin muna ang Baskerville at pagkatapos ay bugbugin si Vil upang magbigay ng mensahe. Sumasang-ayon ang lahat sa plano, ngunit nagtanong ang isa sa mga kaibigan niya kung ligtas ba talaga para sa kanila na nasa ganito kalalim ng dungeon na 3 lang sila. Na-offend si Cheyenne sa tanong at sinasabing sapat na siya upang mapanatiling ligtas ang lahat. Iniwasan na lamang ng iba ang pagtatalo upang hindi magalit si Cheyenne kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad habang patuloy na nag-iisip ng masama si Cheyenne laban kay Vil. Para sa kanya ang isang taong hindi marunong gumamit ng mahika ay hindi dapat nangangahas na magsalita tungkol sa Magic Vanders, kaya't ang mismong presensya ni Vil ay nakakasakit para sa kanya. Nang makarating sila sa kalaliman ng dungeon, humarap si Cheyenne sa kanyang mga kaibigan upang magbigay ng mga tagubilin sa kanilang gagawin.
ngunit sa isang iglap ang isa sa kanyang mga kaibigan ay tinamaan ng malakas na suntok kaya't bumagsak siya sa pader at tiyak na hindi na siya makakaligtas. Nanatiling kalmado si Cheyenne habang humaharap sa halimaw, pero ang isa sa mga kaibigan ni Cheyenne ay nagsimulang magpanik at narinig ni Vil ang mga sigaw at agad niyang napagtanto na may nasa panganib, kaya't dali-dali siyang pumunta upang tumulong. Hindi siya makapaniwalang may ibang tao sa ganito kalalim ng dungeon, pero mula sa narinig niya ay hindi sila masyadong malayo at nang makarating si Vil sa pinanggalingan ng sigaw, nagtago siya sa likod ng pader at nakita ang isang tao na desperado na nagbitaw ng mga fireballs sa halimaw habang nanginginig sa takot. Wala namang epekto ang mga atake nito sa halimaw at ang halimaw na iyon ay isang evil sentinel na alam ni Vil na may katumbas na 10 puntos. Hindi pa siya nakakita ng ganito sa personal dahil ang tirahan ng sentinel ay dapat nasa mas malalim na bahagi ng dungeon, kaya't hindi malinaw kung bakit narito ito sa ika-6 na palapag. Mas mahalaga ang taong inaatake nito ay si Cheyenne at wala ni isang spell niya ang umapekto sa sentinel kaya't wala siyang laban. Ang unang pumasok sa isip ni Vil ay iligtas si Cheyenne, pero nag-isip siya saglit at napagtanto na simula pa lang ay kinamumuhian na siya nito kaya't bakit siya kailangang mag-abala na iligtas ito ngayon. Wala namang makakaalam kung iiwan na lang niya itong mamatay, papikit na sana si Vil at magpapanggap na wala siya doon pero bigla niyang naalala ang sinabi ni Alaria na gusto niya kung gaano kabait at matapang si Vil, kaya't binigyan niya ito ng isang pares ng goggles bilang regalo. Mayroon pa rin si Vil ng parehong goggles hanggang ngayon, at kung gusto niyang patuloy na maging tao na laging hinahangaan ni Alaria, kailangan niyang itabi muna ang personal na galit at iligtas si Cheyenne kahit pa ito'y isang walang kwenta. Habang papatayin na ng sentinel si Cheyenne, dumating si Vil at hinarang ang atake gamit ang kanyang espada at kasabay nito sa akademya, dumating si Professor Edward sa opisina ni Winner upang sabihin na pumasok si Cheyenne at ang kanyang mga kaibigan sa dungeon nang walang pahintulot. Gusto ni Edward na gamitin ni Winner ang kanyang alaga upang hanapin sila bago sila mapahamak. Kinuha ni Winner ang kanyang ibon at tinanong kung saan nagpunta sina Cheyenne at sinagot ni Edward na dapat nasa ika-6 na palapag sila at nang marinig ito ni Winner, nabuhayan siya ng loob dahil kasama nila si Vil at hanggat naroon siya ay kaya niyang harapin ang anumang halimaw na umatake. Ginamit niya ang kanyang crystal ball upang ipakita kay Edward ang ginagawa ni Vil ngayon at nakikipaglaban siya sa Sentinel. Sa isang iglap ay natagpas na ni Vil ang isa sa mga daliri nito at nang subukan nitong gumanti, hinarang ni Vil ang atake sa ere at umatras upang lumikha ng espasyo. Muling sumugod si Vil at hindi siya kayang masabayan ng Sentinel kaya't bago pa man nito napagtanto ang nangyayari, nasa ibabaw na ito ni Vil at sinaksak siya sa balikat at di makapaniwala si Cheyenne sa kanyang nakikita dahil hindi niya inakalang magiging ganito kalakas si Vil. Maging si Edward ay napaisip kaya't ipinaliwanag ni Winner na si Vil ay isang kamanghamanghang anomalya. Mayroon siyang superhuman na lakas na hindi kayang abutin ng isang mage at may katawan siyang mas matibay pa sa Nokia phone, at hindi ka panipaniwalang tumpak na kakayahan sa pagmamasid na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maunawaan ang estratehiya ng kalaban at makabuo ng counter-attack pagkatapos lamang ng isang pag-atake. Habang sinusubukan na atakihin muli ng Sentinel si Vil, perpektong na-predict ni Vil ang atake at nakaiwas dito habang natanggal ang braso ng Sentinel at bagaman hindi siya makagamit ng mahika, higit pa niyang napantayan ito gamit ang kanyang espada. Habang nasasaktan ang Sentinel ay kinuha ni Vil ang espada nito at naghanda na itong tapusin, pinakawalan ng Sentinel ang isang plasma blast bilang huling pagtatangka, pero sa isang malakas na swing mula sa espada ni Vil ay nahati niya ang Sentinel at nakuha ang tagumpay. Pagkatapos ng laban ay nilapitan ni Vil si Cheyenne upang tanungin kung okay lang siya. May hinanakit pa rin si Cheyenne kay Vil pero dahil niligtas ni Vil ang buhay niya ay napipi siya at kahit nakita ni Edward ang buong laban at kung gaano kagaling si Vil, hindi pa rin ito napigilan ang galit niya dahil hindi niya matatanggap na mas malakas ang isang walang mahika kaysa sa mga estudyanteng may mahika. Umalis si Edward sa opisina ni Winner ng galit na galit, samantalang proud si Winner kay Vil sa pagligtas kay Cheyenne at nagagalit pa rin siya dahil inilagay ni Vil ang sarili sa panganib at gayunpaman. Dahil muling nagtagumpay si Vil sa pagpatay sa halimaw ay binigyan siya ni Winner ng 10 puntos para sa pagpatay sa Sentinel. 5 taon na ang nakalipas si Vil ang naging target ng tukso sa buong paaralan dahil sa kawalan niya ng mahika. Ang tanging dahilan lamang kung bakit siya pinayagang mag-enroll dito ay dahil kaibigan niya si Alaria, ngunit mula nang maging mage na si Alaria sa Vander ay wala nang dahilan ang paaralan para magpanggap na mabait kay Vil.
Kinailangan ni Vil matiis ang lahat ng pangungutya sa buong panahon na ito, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya na magsikap para makapagtapos at isinama ni Worker si Vil para masuri ng punong guro. Halata na may alinlangan ang punong guro kung nararapat ba si Vil sa paaralan o hindi. Ngunit nang ibigay na niya kay Vil ang isang espada at magsimula ang pagsusulit, nagawa ni Vil kontrahin ang bawat isa sa mga apoy na spells ng punong guro sa loob lamang ng ilang segundo. Napahanga siya ng husto kaya sinabi niyang pwede nang manatili si Vil sa paaralan. Nagulat siya ng kaunti dahil hindi niya inakala na magiging ganito kadali ang makonvince ang punong guro. Totoo na wala talagang mahika si Vil kaso mas mahalaga sa kanya na magiging masaya siyang may katulad ni Vil sa paligid. Tinanong ni Vil ang punong guro kung pwede siyang makasama muli si Ellie kung magiging sapat siyang malakas. Sinabi ng punong guro na kailangan niyang magsikap ng husto at manatiling matatag sa harap ng mga hamon, ngunit kahit na ganoon ay walang kasiguraduhan subalit habang umaalis si Vil, napansin ng punong guro na magiging masaya siyang makita kung ano ang makakamit ni Vil. Bumalik sa kasalukuyan, nasa klase ni Worker si Vil habang tinuruan niya ang lahat tungkol sa tore ng mahika at ang pag-akyat sa tore ay nangangahulugang pag-angat sa itaas na institusyon, sa pinakamataas na palapag kung saan ang kahit sino ay magiging isang malakas na mage ng Vander. Sa ngayon, may dalawang paraan para maging isang mage ng Vander at ito ay lumikha ng bagong uri ng mahika o makakuha ng higit sa 7,000 credit sa paaralan na ito, ngunit bihira ang makalikha ng bagong mahika kaya't karaniwang nakatuon ang mga estudyante sa pagkuha ng credit. Gayunpaman dahil ito ay isang remedial na klase ni Worker, lahat ng narito ay nanganganib na hindi makapasa sa paaralan at lalo na si Vil at pagkatapos ng klase, nakipagkita si Colette kay Vil at tinanong kung ano ang nararamdaman ni Vil dahil kilala ang mga remedial na klase ni Worker na napakahigpit. Pumayag si Vil na isang mahigpit na guro si Worker, ngunit sa totoo lang ay masaya siya na mabait si Worker na mag-alok ng remedial na klase dahil karamihan sa mga propesor ay hindi na mag-aabala at habang lumiliko sila ay may narinig silang kaguluhan. Kaya nakinig sila at narinig ang mga kaibigan ni Shen na pinupuri siya sa pagtalo sa masamang Sentinel. Hindi na natin tatanungin kung paano siya nakaligtas ngunit sa oras na magising si Mars, ang tanging nakita niya ay si Xian at ang natalo na masamang Sentinel at ibig sabihin ay si Shan ang nakatalo dito. Naniniwala ang lahat na kahanga-hanga si Xian dahil nagawa niyang patayin ang isang halimaw na kasing lakas ng isang masamang Sentinel. Ngunit sa loob-loob ni Shen, alam niyang isa siyang impostor dahil si Vil talaga ang nakatalo dito at bigla niyang napansin si Vil na naglalakad at inisip niya ito bilang isang personal na insulto kaya't nilapitan niya si Vil at sinimulan na naman ang pakikipag-away. Gayunpaman ay mas mahirap na para sa kanya na ituring na mas mababa si Vil dahil alam niyang kayang talunin siya nito ng isang bagsakan lang, ngunit pinili nitong huwag gawin at binitawan niya ang jacket ni Vil at naglakad palayo ng walang sinasabi. Pagkaalis ni Shen ay tinanong ni Colette si Vil kung may nangyari ba sa pagitan nila at tiyak na may nangyari nga, samantala ay biglang pumasok si Edward sa opisina ng punong guro na si Cauldron at humihiling na agad ng mapaalis si Vil. Tinanong ni Cauldron kung bakit biglang nais ni Edward na paalisin si Vil at nasa ika-6 at huling taon na si Vil sa akademya kaya hindi nila pwedeng paalisin siya ng walang dahilan. Pilit na pinagtatalunan ni Edward na hindi pwedeng manatili si Vil sa paaralan dahil isa siyang mandirigma at hindi isang mago, at hindi niya matatanggap na may isang walang mahika na magtatangkang mahihigitan siya at kinuha ni Cauldron ang mga tala ni Vil. Itinuro na may kahanga-hangang mga marka si Vil sa kanyang pagsusulat at ang kanyang mga ulat sa mahika ay napaka-insightful. Kaya bukod sa katotohanang wala siyang mahika ay siya ang perpektong halimbawa ng isang mag-aaral. Kung ang pangarap niya ay maging isang mago ng Vander ay madali siyang magtatagumpay sa anumang propesyon na pipiliin niya, tungkulin ng akademya na magpalabas ng mga taong may kaalaman para sa The Faded Day. Ngunit sinabi ni Edward na ang problema ay ang kagustuhan ni Vil na maging isang mago ng Vander. Naiintindihan ni Cauldron ang punto ni Edward kaya't nagmungkahi siya ng solusyon at sinabi niya kay Edward na siya na mismo ang magsusubok kay Vil at kung hindi makapasa si Vil sa pagsusulit ni Edward, malaya siyang paalisin ito. Tinanong ni Edward kung sigurado si Cauldron na nais niyang ipaubaya ang pagsusulit kay Vil sa kanyang pinakamalaking kaaway, at sinagot ni Cauldron na ayos lang ito dahil wala namang magiging pagkakaiba at sa katunayan ay mas nakakatuwa pa nga kung ang kilalang Dark Viper ang gumawa ng pagsusulit para kay Vil. Sa panig ni Vil ay naghahanda siya para sa kanyang susunod na klase at hiniling kay Colette na tulungan siyang buksan ang kanyang locker,
Masaya itong ginawa ni Colette at nagpasalamat si Vil sa palaging pagtulong sa kanya dahil hindi siya makagamit ng mahika. Sinabi ni Colette na ayos lang ito, ngunit napansin niya ang espada ni Vil sa kanyang locker at tinanong kung nagsasanay pa rin ba siya nito. Sinabi ni Vil na oo subalit hindi siya pinayagan na gamitin ito habang nasa paaralan siya at sa dorm, hindi rin siya pinapayagan ng kanyang kasama sa kwarto na gumawa ng anumang mapanganib. Si Vil at Colette ay pumunta sa aklatan upang mag-aral ng magkasama at sineseryoso ito ni Vil kahit na natutunan na niya ang paksang ito dati. Binanggit ni Colette na magpahinga si Vil dahil nangunguna na siya sa klase sa pagsusulat, kaso sinabi ni Vil na kailangan niyang patuloy na mag-aral ng mabuti dahil hindi siya pwedeng mawalan ng kahit isang credit. Bukod dito ay nasisiyahan siyang matuto ng kasaysayan mula sa pananaw ng ibang lahi, lalo na ang mga duwende at nagmarcha sila sa digmaan laban sa makapangyarihang mga mage ngunit hindi sila sumuko sa kabila ng hamon. Bigla na lang napansin ni Colette na may puting buhok si Vil sa ulo at sinabi niyang malamang dahil sa sobrang pagod. Nag-alok siyang bunutin ito para kay Vil at kahit na sinabi ni Vil na hindi na kailangan, gusto pa rin talaga ni Colette na gawin ito at habang sila'y naglandian ay biglang lumitaw si Edward sa likuran ni Vil at sinabihan siyang pumunta sa spell hall ng mag-isa dahil may kailangan siyang gawin. Makalipas ang kaunting sandali, dumating si Vil sa spell hall at sinabi ni Edward na bibigyan niya si Vil ng isang espesyal na remedial na klase kaya dapat magpasalamat si Vil. Hindi siya makapaniwala na mag-aalok si Edward ng remedial na klase kaso halata na wala siyang magandang intensyon. Gusto niyang makita kung ano ang kaya talagang gawin ni Vil kaya't nagpaputok siya ng warning spell para ipaalam kay Vil na seryoso ito. Sinabi niyang kung magtatagumpay si Vil na makapagbigay ng tamang sagot, bibigyan siya ni Edward ng 5 credits sa spell work. Kung mabigo si Vil ay agad siyang mapapaalis at sinabi rin ni Edward na hindi pwedeng tumanggi si Vil sa pagsusulit na ito. Nagsimula si Edward na mag-cast ng spell para patumbahin si Vil at samantala, si Worker ay pinapatawag sa opisina ni Cauldron. Humingi siya ng paumanhin kay Worker dahil sa biglaang pagtawag ngunit naisip niyang dapat malaman ni Worker ang ginagawa ni Edward. Nagsalita siya ng spell para ipakita kay Worker ang pagsusulit na ibinibigay ni Edward kay Vil at pinagbabawalan si Worker na makialam sa kahit anong dahilan. Naniniwala siyang patas lamang na pagbigyan si Edward dahil nakuha rin ni Worker ang kahilingan ng hilingin niyang bantayan si Vil, gayunpaman ay iniisip ni Worker na masyadong malupit na hayaang si Edward ang magbigay ng pagsusulit kay Vil dahil siya ay isang tao na halos naging isang mago ng Vander. Maaaring nabigo siya kaso taglay pa rin niya ang kapangyarihang katumbas ng isang mago ng Vander. Sa ngayon ay nasa seryosong panganib si Vil at nagagawa niyang iwasan ang mga spell ni Edward, ngunit mababang antas lamang ng itim na mahika ang ginagamit ni Edward kaya hindi makapaniwala si Vil sa dami ng kapangyarihang inilalabas ni Edward. Kailangan na harapin ito ni Vil kaya't sinubukan niyang tumakbo sa likod ni Edward at masipa siya. Ngunit madaling na-block ni Edward ito gamit ang isang shield spell at masyadong malakas ang shield para masira ni Vil ng walang armas, at tinawag siyang walang pag-asa ni Edward sa pag-aakalang makakaya niyang makalusot sa isang magic shield gamit ang sipa. Ipinaputok siya ni Edward at nagsisimula ng mag-alala si Vil na baka wala na siyang paraan para manalo dahil masyadong malakas si Edward para matalo niya. Binanggit ni Edward kay Vil na lilimitahan niya ang sarili sa 2 spell at isa para umatake gamit ang apoy, at isa para ipagtanggol ang sarili mula sa mga mababaw na atake ni Vil. Gayunpaman kahit isang attack spell lang, ang isang bihasa sa spell na iyon ay maaaring humigit sa isang tao na natuto ng libo-libo at sabay na nagkakast ng kanyang fire spell si Edward at alam ni Vil na magiging masama para sa kanya kapag natamaan siya nito, kaya't nagsimula siyang tumakbo palayo ngunit nagawa pa rin siyang tamaan ni Edward. Kitang-kita na nasisiyahan si Edward dahil para siyang nakakarinig ng magandang tugtog dahil sa mga sigaw ni Vil. Sa kalaunan ay bumagsak si Vil sa lupa at napagtanto niyang wala siyang paraan para matalo si Edward sa ganitong paraan, ngunit kung mayroon lang siyang espada ay maaari man lang niyang mapanatili ang kanyang posisyon laban kay Edward. Sa labas ng spell hall ay inaayos ni Colette ang kanyang mga gamit sa kanyang locker at labis na nag-aalala kay Vil, dahil hindi magandang senyales ang pag-utos ni Edward na pumunta si Vil ng mag-isa para sa remedial class. Bigla na lang dumating si Kiki na tumatakbo papasok sa room na puno ng dugo ni Vil at sinusubukan na makuha ang espada ni Vil sa kanyang locker. Napagtanto ni Colette na may masama na nangyari kay Vil at binuksan ang kanyang locker para mabigyan siya ng kanyang espada. Habang nakahiga si Vil sa lupa,
Dahan-dahan na lumalapit si Edward habang sinasabing hindi kailanman maaaring umasa si Vil na maging isang mago ng Vander kung hindi niya kayang talunin si Edward. Palaging nangingibabaw ang Mahika kahit noong nakaraan nang ang mga duwende ay nakipaglaban sa mga mage laban sa isang hukbo ng 10,000 duwende, at isa lang na mago ay kaya na nitong lipulin silang lahat. Hindi kailanman may kukumpara ang espada sa wand, ngunit kahit na mahirap ang laban ay gusto pa rin ni Vil na maging isang mago ng Vander at gagawin niya ang lahat ng kinakailangan para makamit ito. Hindi maintindihan ni Edward kung bakit gagawin ni Vil ang lahat para maging isa kaya't tinanong niya kung may noble goal si Vil na nais niyang makamit. Sinabi ni Vil na gusto niyang makasama ang babaeng mahal niya at akala ni Edward na iyon ay isang hangal na dahilan. Maaaring mukhang nakakatawa ito kay Edward kaso nangako si Vil kay Elfie at kahit anong mangyari, gusto niyang makasama siya habang pinapanood ang paglubog ng araw. Bigla na lang dumating si Colette sa spell hall at itinapon ang espada ni Vil sa kanya. Ngayon na may armas na siya ay nagawa ni Vil kontrahin ang fire spell ni Edward at nagulat si Edward na nagawa ni Vil na masira ang spell, ngunit napagtanto niya na dahil ito sa espesyal na espada ni Vil. Kahit ganoon ay nais pa rin niyang patunayan na hindi kayang talunin ni Vil ang isang mago. Natakot si Vil sa mga apoy ni Edward at kung maaari lamang ay matagal na sana siyang tumakbo palayo. Ngunit ang pagharap kay Edward ang tanging paraan para makausad si Vil kaya't sumugod siya kay Edward habang iniiwasan ang lahat ng kanyang mga atake. Dahil sa wakas ay nasa sapat na lapit na siya, nagawa niyang hiwain ang barrier ni Edward at matagumpay na nasugatan ang pisngi nito. Napilitan si Edward na amining pumasa si Vil sa pagsusulit kaya't binigyan niya ito ng 5 credit at naglakad palayo. Bumagsak si Vil sa lupa dahil sa pagod at tumakbo si Colette para batiin siya sa kanyang tagumpay ngunit nawalan na siya ng malay. Pinuri ni Cauldron ang performance ni Vil at sinabi ni Worker na ang kanyang estratehiyang sumugod sa atake para makalapit at umatake mula sa blind spot ay kahanga-hanga. Ang mas nakakamangha pa ay ang kanyang espada na sapat ang lakas para malalampasan ang shield ni Edward. Maaaring may kakayahan si Vil na maging isang mago ng Vander. Sa isang flashback ay makikita natin ang oras na binigyan ni Elfie si Vil ng kanyang pares ng goggles at agad siyang nagpaalam dahil aakyat siya sa tuktok ng tore. Habang papalayo si Elfie ay tinawag siya ni Vil at nangako na hahanapan niya ng paraan na makaakyat din ng tore para magkasama sila. Kahit marami ang tutol sa kanya at hindi siya makagamit ng mahika, nangako si Vil na tuparin niya ang kanyang pangako at makikita ang paglubog ng araw kasama si Elfie. Naantig siya sa mga sinabi ni Vil kaya lumingon siya pabalik na may luha sa kanyang mga mata at sinabi na maghihintay siya kay Vil kahit gaano man ito katagal. Nang tuluyan nang umalis si Elfie, nangako si Vil na iyon na ang huling beses na iiyak o magiging mahina siya at balik sa kasalukuyan. Abala si Vil sa paghahatid ng mga pahayagan dahil kailangan niyang magtrabaho ng maraming trabaho para mabayaran ang kanyang matrikula. Habang nasa kanyang karaniwang ruta ay nakasalubong niya si Donan na binati siya ng mainit at sinabihan ng good luck. Sinabi rin ni Donan na bibisita siya sa tavern mamaya kaya binanggit ni Vil na maghihintay siya at habang tumatakbo si Vil para tapusin ang kanyang paghahatid, nadapa siya sa mga hagdan at kumalat ang mga pahayagan pero dahil sa bilis niya, mabilis niyang nasalo ang lahat ng newspaper sa ere at naiwasan na bumagsak. Nakaligtaan niya ang isang newspaper kaya naglakad siya para kunin ito at habang ginagawa niya ito, napansin niya ang isang artikulo tungkol kay Elfie at kung paano siya nakagawa ng bagong uri ng orihinal na mahika. Siya ang unang taong nakagawa ng 12 iba't ibang orihinal na mahika at natutuwa si Vil na patuloy pa rin siyang nagsisikap kaya't magtatrabaho din siya ng mabuti. Paalis na sana si Vil, pero napansin niyang may isa pang bahagi sa artikulo na nagsasabing personal na nagpadala si Elfie ng kahilingan sa akademya at agad siyang kinabahan. Tumakbo siya papunta sa kanyang dormitoryo at tinanong ang kanyang kasama sa kwarto na si Rusty, kung matutulungan ba siya gumawa ng magic item sa maikling panahon. Tinanong ni Rusty kung bakit siya nagmamadali, kaya sinabi ni Vil ang tungkol sa kahilingan ni Elfie at gusto niyang siya ang humawak nito. Wala siyang klase ngayon kaya maaari siyang mag-priority sa kahilingan at nagsimula na siyang magbihis. Ang trabaho ay mangolekta ng mga Frostwalker Ice Cores, dahil kailangan ito ni Elfie para sa maraming magic kabbalists at ang lahat ng kalahok na estudyante ay babayaran ng naaayon, kailangan lang ni Vil ang magic items ni Rusty para makatulong. Nagbiro si Rusty na naging diretso si Vil sa kanyang kahilingan, pero wala siyang dahilan para tumanggi kaya ibinigay niya ang bago at pinahusay na mga magic items at labis na nagpapasalamat si Vil.
Sa ika-4 na palapag ng dungeon ay karating lang ni Vil para mangolekta ng ice cores kaso marami ng estudyante ang naruroon para gawin din ang parehong bagay. Alam na niya ito dahil sikat si Elfie kaya gagawin niya ang kanyang makakaya at habang magsisimula na siya, isang malakas na pagsabog ang naganap sa kuweba na sanhi ni Shen na nagpasabog ng maraming Frostwalkers. Pinuri siya ng kanyang mga kaibigan sa ipinakitang kasanayan pero sa loob-loob ni Shen ay nalulungkot siya dahil hindi pa rin siya kasing lakas ni Vil noong araw na iyon. Habang nakikita ni Vil si Shen, humanga siya sa kapangyarihan ng mahika na ginamit nito kahit na mukhang galit si Shen sa kung anuman at sa anumang kaso, dahil sa dami ng mga estudyante doon ay hindi magkakaroon ng pagkakataon si Vil na mapatay ang anumang Frostwalkers. Ang tanging pagpipilian niya ay pumunta sa mas malalim na bahagi ng dungeon at habang bumababa si Vil, nakita niyang nasa panganib ang isang babae kaya agad siyang kumilos at ilang sandali lamang ay nahati sa dalawa ang tatlong halimaw. Nabigla ang babae sa kanyang nasaksihan, dahil ito ang unang beses na nakita niyang gumamit ng espada ang isang estudyanteng gumagamit ng mahika para lumaban. Tinanong ni Vil kung ayos lang siya at pagkatapos ng kanyang pagkabigla, binanggit niyang ayos lang siya at ipinakilala ang sarili bilang si Iris. Sa isang lektura, nagsasalita si Warner tungkol sa dakilang tagumpay ng paglikha ng bagong mahika, na isang napakalaking tagumpay na nagbibigay ng walang kondisyon na pag-angat hanggang sa tuktok ng Magic Tower. Ang bagong mahika ay kadalasang pinapangalanan ayon sa tao na lumikha nito o mula sa mga salitang kaugnay sa kanila. Halimbawa ang dark magic spell na Dax Derens na ginamit ni Edward ay pinangalanan mula sa isang mage mula sa sinaunang panahon na tinatawag na Firewatchman Derens. Kaya kung sino man sa mga estudyante ang makakalikha ng bagong mahika, itatatak nila ang kanilang pangalan sa kasaysayan magpakailanman. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay at nagtanong kay Warner kung ibig sabihin nito ay kamangha-mangha si Elfie. Walang pag-alinlangan ay naniniwala si Warner na ito ay hindi kapanipaniwala sa kanyang kakayahan sa mahika at hindi pangkaraniwan para sa isang mage na lumikha ng 12 orihinal na spells mag-isa, kaya hindi malayo sabihin na siya ay isa sa mga pinakadakilang mage na nabubuhay. Pagkarinig ng mga tagumpay ni Elfie ay kailangang aminin ni Colette na kamangha-mangha siya gaya ng sinabi ni Vil. Ngunit ang kanyang kaibigan na si Rose ay nagsimulang mangasar sa kanya dahil nagseselos siya kay Elfie dahil mahal niya si Vil at napapahiya si Colette at sinigawan si Rose dahil sa pagsasabi ng mga kalokohan na bagay, ngunit nagdulot ito ng kaguluhan sa klase kaya't humarap si Warner at sinabing umupo siya at manahimik. Samantala sa dungeon, naglalakad sina Vil at Iris sa isang daanan at matapos ipakilala ni Vil ang sarili, naalala ni Iris na narinig niya na may isang upperclassman na hindi makagamit ng mahika na tinatawag na unprecedented no talent, nabigla si Vil nang malaman niyang tinatawag siyang ganoon ng mga tao kaso napansin din niyang tinawag siyang upperclassman ni Iris, kaya ipinaliwanag ni Iris na 14 na taon lang siya kaya 2 taon ang pagitan nila ni Vil. Ika-4 na taon na siya kaso may gusto siyang malaman kaya tinanong niya si Iris kung hindi ba siya nagdaramdam sa kanya dahil sa kawalan ng mahika. Wala namang dahilan para hindi magustuhan ni Iris si Vil dahil lang doon, lalo na't niligtas siya nito ilang minuto lang ang nakalipas. Iginagalang niya ang mga taong may espesyal na talento kahit na hindi sila gumagamit ng mahika. Medyo nahiya si Vil kaya binago niya ang usapan at tinanong si Iris kung naroon siya dahil sa kahilingan ni Elfie. Kinumpirma ito ni Iris at sinabi niyang gusto niyang makatulong sa Marsh Vander at balang araw ay maging isa sa mga taong magtataguyod ng langit. Hindi siya nagsasalita ng patalanghaga at sa mundong ito, hindi nila nakikita ang tunay na langit dahil natakpan ito ng napakalaking enerhiya ng Marsh Vander na lumilikha ng pekeng langit na tinatawag na Great Barrier, at ayon sa mga alamat na kapag bumagsak ang Great Barrier ay muling malulukuban ng kadiliman ang mundo at magsisimula ang isang dakilang kalamidad. Kaya't ang mga estudyante ay motivated na tuparin ang mga kahilingan ng Marsh Vander, hindi lamang dahil hinahangaan nila sila kundi dahil naniniwala silang makakatulong ito sa kanilang misyon na panatilihing nakataas ang langit. Nabanggit ni Iris na nakilala na niya si Elfie ng personal at nagulat si Vil kaya nagsimula siyang magkwento kung paano nangyari iyon. Isang araw ay natrap siya sa dungeon at habang nagbabalik tanaw ang kanyang buhay sa kanyang isipan, wala siyang nakitang paraan para makaligtas. Ngunit bago siya malamon ng mga halimaw, isang malaking pader ng yelo ang lumamon sa lahat ng halimaw na sumusugod sa kanya at nang lumingon siya, nakita niya si Elfie na nakatayo at tinanong kung ayos lang siya.
Hindi niya malilimutan ang karanasang iyon kaya gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan si Elfie, gayunpaman alam niyang nariyan siya upang makuha ang Frostwalker course at di pa siya nakakakita ni isa at wala ring na-detect ang kanyang search spell, kaya iniisip niyang naubos na ng ibang mga estudyante ang mga ito. Ngunit hindi naniniwala si Vil na ganun nga at ipinakita niya kay Iris ang isang piraso ng yelo na iniiwan ng Frostwalkers kapag gumagalaw sila, karaniwang nasa 1 milimetro lamang ito, ngunit ang nakita nila ay napakalaki at ang ibig sabihin nito ay may makapangyarihang Frostwalker sa malapit, marahil sa isang lugar na hindi matukoy ng search spell ni Iris. Tinanong ni Iris kung paano nalaman lahat ito ni Vil kahit na hindi siya makagamit ng mahika. Ipinaliwanag ni Vil na nag-aaral siya ng mahika dahil kamangha-mangha ito subalit hindi ito perpekto na lalo na't sa loob ng dungeon at kaya't bilang isang hindi makagamit ng mahika, ginagamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman, karunungan at karanasan bilang kapalit. Tinanong ni Iris kung ano ang ibig sabihin ni Vil sa karanasan at habang nakatayo sila sa isang malawak na silid, ang karanasan ni Vil ang nagsabi sa kanya na magkakaroon ng boss battle at sinubukan ng Frostwalker na bigla ang umatake sa kanila at agad tumakbo si Vil upang iligtas si Iris. Nang napagtanto ni Iris kung ano ang nangyayari, tinukoy niya ang halimaw bilang isang Frost Rex at ang Frost Rex ay ang pinakamataas na anyo ng isang Frostwalker at nagkakahalaga ito ng 6 na credit. Kaya't ito ang special boss monster ng ika-4 na palapag at nagbitaw ng ice laser ang Frost Rex patungo sa kanila kaya't tumalon si Vil upang makaiwas sa pagkatunaw sa yelo. Inilapag niya si Iris at pinakiusapan na manatili sa likuran habang siya ang haharap sa Frost Rex. Binalaan ni Iris si Vil na hindi epektibo ang mga pisikal na atake laban sa Rex dahil anumang bagay na nahahawakan nito ay agad na magyayelo. Dahil dito ay hindi opsyon ang malapitan na labanan, at karaniwang pinaniniwalaan na ang tanging paraan upang talunin ito ay sa pamamagitan ng mga long-range magic attacks, ngunit hindi nag-aalala si Vil dahil may plano siya para dito. Habang nagsisimulang mag-charge up ng isa pang laser blast ang Rex, inihanda ni Vil ang magic item na nakuha niya mula kay Rosie at sumugod patungo dito at iniwasan niya ang ice beam at napunta sa likod ng Rex bago dumulas sa ilalim nito. Hindi na matukoy ng Rex ang kinaroroonan ni Vil kaya nagsimula itong magpaputok sa iba't ibang direksyon. Habang hindi ito nakatingin, ginamit ni Vil ang magic item upang kumapit sa katawan ng Rex bago mabilis na gumalaw upang itali ito at di nagtagal, lubos nang nakapulupot ang Rex sa mga kawad, at sinabi ni Vil na ang pangunahing kahinaan ng Frost Rex ay ang fire magic at mga pagsabog. Habang nagbitaw ng isa pang laser blast ang halimaw ay inactivate ni Vil ang magic item at pinaapoy ang mga kawad na konektado sa mga bomba na nakakabit sa hook, na nagdulot ng malaking pagsabog at natunaw ang Frost Rex sa mga piraso ng yelo. Hinihila ni Vil pabalik ang kanyang kagamitan at ginawa ang mental note na magpasalamat kay Rusty sa kanyang tulong. Pagkalipas ng ilang sandali ay di makapaniwala si Iris sa kanyang nakita kaso lumabas ang kanyang tunay na personalidad at sinabi niyang mas malakas si Vil kaysa sa mga chismis. Iniisip niya kung paano niya isulat ang kanyang natutunan, pero habang iniisip niya ito ay tinawag siya ni Vil at sinabing may nakuha silang napakagandang ice score kaya maaari na silang bumalik. Ngumiti si Iris bilang pagsang-ayon para mapanatili ang kanyang persona at maiwasan ang paghihinala. Ilang sandali pa ay pumunta si Iris sa Wizard Tower, habang naglalakad siya sa mga pasilyo at tinanggal ang kanyang disguise, inaalala niya ang kanyang mga natutunan sa pagsunod kay Vil at totoong hindi makagamit ng mahika si Vil, ngunit pinupunan niya ito sa mga malikhaing paraan kasama ang kanyang mahusay na kasanayan sa labanan at karanasan. Ibig sabihin ay bagaman hindi siya kwalipikadong maging mage, isa siyang napakahusay na mandirigma at pagdating sa dulo ng pasilyo, lumapit siya sa isang malaking pinto at binuksan ito para makipagkita kay Vanders. Humingi siya ng ilang sandali ng kanilang oras at humingi ng paumanhin kung naistorbo niya sila, ngunit sinabi nito na walang dahilan para humingi ng paumanhin dahil isang boring na pagpupulong lang ang kanilang ginagawa. Ngunit ang sitwasyon ay nananatiling seryoso dahil kung mabutas ang Sky Barrier ngayon, tiyak na mawawasak ang mundo at ang Celestial Host na nagmasid sa kanila mula sa kabila ng langit, ay agad silang wawasakin dahil sa dami ng mga mage na mayroon sila. Kaya't kailangan nilang magmadali at humanap ng mas maraming mahuhusay na mage para tulungan sa paparating na laban sa itinakdang araw, kung hindi mangyayari ang calamity at ang lore na hindi nila maaaring hayaan,
tinanong nila si Iris kung paano ang kanyang observation mission at kung may natagpuan siyang kapaki-pakinabang na tao. Kinumpirma niya na nakatagpo siya ng isang promising na tao na maaaring makatulong sa kanilang layunin, ang walang talento na hindi makagamit ng mahika at ito si Will Surfer. Inirekomenda niya na ipasok ito sa tower at sina Carrot at Eleanor ay tutol sa ideya subalit si Zay ay iniisip na magiging masaya ito habang si Elfie ay piniling magreserba ng opinyon sa bagay na ito. Hindi alintana ni Zay kung sino ito basta't kapaki-pakinabang, ngunit iniisip ni Eleanor na baliw ang magdala ng isang taong walang mahika at malapit na silang mag-away tungkol dito. Ngunit pinapakalma sila ni Carrot at sinabing hindi nila kailangang magdesisyon ngayon dahil malapit nang maganap ang Grand Magic Festival. Magiging malinaw naman kung sino ang mga magiging kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng mga resulta nito, kaya't kung hindi makapasok si Will, ibig sabihin ay hindi siya nararapat para sa tower. Sa ganoon ay tinapos nila ang pulong at nag-teleport silang lahat palabas at naiwan si Elfie na masaya, dahil nalaman niyang sinusubukan pa rin ni Will na tuparin ang kanyang pangako kaya't sinabi niyang maghihintay siya gaano man katagal. Bilang bahagi ng susunod na pagsubok ang mga estudyante ay sasabak sa laban-laban sa mga golem at kapag napabagsak nila ang isa ay pasado na sila, una sina Chen at Kai at pareho nilang binasag ang kanilang mga golem na parang wala lang. Samantala si Will ay nahihirapan laban sa kanyang golem at sinubukan ni Will na tumakbo sa likod ng golem para magbigay ng solid na suntok, pero nang makita ng mga estudyante na susubukan niyang umatake gamit ang kanyang mga kamao, sinimulan siyang tuksohin dahil hindi siya gumagamit ng mahika. Dahil dito ay nawalan siya ng konsentrasyon at nasampal siya ng golem na nagpapalipad sa kanya sa kabila ng silid. Ang mga estudyante ay nagsimulang umalis at nasiyahan sa pagkabigo ni Will laban sa kanyang golem. Sa kabilang dulo ng silid, ang ilang estudyante naman ay walang kahirap-hirap sa pakikitungo sa mga golem at sila ay sina Lina at Will at parehong nakapasa ng walang duda. Pagkatapos ay may isa pang estudyante na lumapit at nagsimulang gumamit ng ice magic. Sa isang galaw ng kanyang wand ay nagpadala siya ng mga shards ng yelo sa lahat ng golem na tinamaan ang mga ito ng solid na block ng yelo. Si Julius na isa sa tatlong pinakamataas na estudyante ng akademya at kasama ang dalawa pa. Binigyan ni Lina ng papuri sina Wiggle at Julius sa pagpapanatili ng kanilang antas. Sinabi ni Julius na nais niyang mag-declare ng friendly na digmaan sa kanila at gagamitin niya ang kanyang bagong mastered na ultimate technique upang talunin sila sa tamang panahon. Bilang tanda ng kanyang sinseridad ay nag-alok siya ng isang ice rose sa kanilang ngunit hindi naman natuwa sina Wiggle at Lina. Si Wiggle bagaman ay mukhang nasabik sa isang showdown kay Julius at ang tatlong ito ay mga kilalang tao sa paaralan. Bawat isa ay kumikita ng higit sa 10,000 sa kabuuang 12,000 credits. Iniisip ng ilan na ang credits ay sumasalamin sa antas ng kapangyarihan, ngunit si Will ay malayo pa siya rito at wala pa siyang sapat na credits para makapagtapos at ito na ang kanyang huling taon sa paaralan. Habang nakaupo si Will ay iniisip kung ano ang gagawin niya at dumating sina Julius at ang kanyang grupo at sinimulang ibuli ang kanyang kakulangan sa magic ability. Umilag na lamang si Will upang maiwasan ang gulo at nang paalis na sila ay narinig niya silang pinag-uusapan ang tungkol sa Grand Magic Festival at hindi niya napagtanto na panahon na pala nito. Sa kalaunan ng araw na iyon habang tanghali ay nilapitan si Will at sinabi sa kanya na ang tanging pagkakataon niyang maging isang magic vendor ay mapansin sa Magic Festival. Binanggit niya na ang pagtatangka lamang na magtapos base sa kanyang pagsasanay at pagsusulat, ay hindi sapat at may mga kaso ng mga estudyante na na-scout kahit na wala pang 7,000 credits na kinakailangan upang makapagtapos. Ang Magic Festival ay isang malaking kaganapan na ginaganap tuwing 2 taon na puno ng iba't ibang mga aktibidad, at mga matataas na mages mula sa tower na naghahanap ng mga bagong talento. Dito nagtatagisan ang iba't ibang magic factions para sa pagkakataong makuha ang pinakamahusay na mga estudyante. Hindi kalabisan na sabihin na ang pagpasok sa Upper Institute ay halos nakasalalay sa kanilang pagganap sa festival. May 5 factions at ito ang Thunder Faction, Elf Faction, Fire Faction, Ice Faction at ang misteryosong Noah. Ang lahat ng factions na ito na maliban sa misteryosong Noah, ay pinamumunuan ng kanilang mga Maja vendors kaya't kung siya ay ma-scout nila ay tiyak na may promosyon. Iniisip ni Will na wala siyang pagkakataon na mapili dahil hindi pa siya napapansin at kailangan niya ng kamangha-manghang mahika na makakapang-engganyo sa mga mataas na mages. Bagaman tama siya,
May iba pang mga paraan upang ma-scout at narinig ni Kai ang mga chismis na maaaring magpakita ang mga watchers upang maghanap ng talento, ngunit iniisip ni Willie na ang mga watchers ay isang kathang-isip lamang. Iniisip niya na ang isang walang talento na kagaya niya ay walang lugar sa festival, kaya't plano niyang manatili sa background at tumulong sa mga paghahanda at naniniwala si Kai na kayang baguhin ni Will ang pananaw ng mga tao sa kanya kung sasali siya sa festival ngayong taon at ipapakita ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi pa rin interesado si Will at napagtanto niya na magiging pisikal na hamon lamang ito kung nandoon siya. Sinubukan niyang sumali sa festival noong pangalawang taon niya at napapahiya ng husto dahil sa paggamit ng pisikal na atake, hindi pa rin siya nakaka-move on mula sa kahihiyan na iyon kaya't ayaw na niyang ulitin iyon. Ang mga estudyante sa buong paaralan ay nag-aaral ng mabuti para sa festival at pinaalalahanan ni Collie si Will na bukod sa mga high mages, maraming scouts din mula sa kapital ang naruroon at kahit na hindi siya maging isang Mander, maaari pa rin siyang ma-scout para sa ibang trabaho. Ang Magic Festival ay isang pangunahing pagkakataon upang ipakita ang iyong mga kasanayan kaya't pilit pinupush niya si Will na lumaban at patunayan ang kanyang sarili, ngunit nag-alinlangan pa rin si Will tungkol sa pagsali kung hindi siya makakagamit ng mahika. Bigla niyang napansin ang isang kahinahinalang bagay at lumapit sa isa sa mga locker at sinabi niya kay Will na may kakaiba dito. Mahusay itong nakatago ngunit nararamdaman niyang may harang doon. Tinanong ni Willie kung sigurado siyang hindi lang ito lock ang spell para sa locker. Alam niya na ang harang ay ginawa upang harangan ang tunog at mahadlangan ang paningin. Kaya niyang wasakin ito gamit ang kanyang mahika pero maaaring magdulot ito ng problema kaya't hiniling niyang si Kiki na ang mag-asikaso nito. Nang masira ni Kiki ang harang, natagpuan nila ang isang lihim na hagdan sa likod ng mga locker na nagtuturo sa isang underground na gambling. Maraming estudyante ang nandoon at tumaya kung sino ang lalabas na panalo sa Magic Festival. Nahanap ni Collie na mali na ginawang ilegal na gambling ng mga estudyante ang kanilang locker room, ngunit napansin ni Will si Chen na nakatayo sa kabila at nagulat siya dahil hindi mukhang mahilig si Chen sa pagsusugal. Naging defensive si Chen at sinimulan niyang sigawan si Will na makialam sa sariling negosyo. Pero binara ito ni Collie at binalaan si Chen na kung magsisimula siya ng away kay Will nang walang dahilan, sisiguraduhin niyang pagsisihan ito ni Chen at nag-back off siya kaya tinanong ulit ni Will kung anong ginagawa niya roon dahil hindi naman siya parte ng mga nagsusugal. Hindi naramdaman ni Chen ang pangangailangang sagutin ang mga tanong ni Will, pero siguradong hindi siya naroon upang tingnan kung sino ang magsusugal sa kanya at siguradong hindi siya upset na walang naniniwalang may tsansa siyang manalo kahit na ikaapat siya sa pinakamagaling na estudyante sa paaralan. Oo nga't maaaring mas mataas ng kaunti ang credits ng tatlong pinakamataas na estudyante kaysa sa kanya, pero nasa mataas na 9,000s ang credit score ni Chen at ang tanging dahilan kung bakit mas mababa ang ranggo niya ay dahil bumagsak siya sa pagsusulit sa pagsusulat minsan. Simula noon ay nagsumikap siya ng husto upang makabawi sa nawawalang credits at makasabay, pero ang kanyang kakayahan sa mahika ay kapantay pa rin ni Nalina at ng iba pa kaya't kasing taas ng tsansa niyang manalo sa festival tulad nila, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang ipagtanggol ang sarili kay Will. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ang natitirang araw gaya ng dati at nang matapos ang klase. Nagayos na si Will upang umalis pero bago siya makaalis ay nilapitan siya ni Collie at tinanong kung libre siya pagkatapos ng klase dahil gusto niyang mag-hangout kahit na magpunta lang sa dungeon. Pero sa kasamaang palad, may trabaho si Will ngayong gabi kaya't hindi siya makakasama at nagtratrabaho siya sa restaurant ni Jenna sa gilid ng bayan bilang isang waiter. May dala siyang tray na puno ng pagkain at inumin na dinala niya kay Donan. Nalulungkot si Donan para kay Will dahil sa mahirap na schedule niya. Maagang gumigising si Will upang maghatid ng mga newspaper, ginugugol ang araw sa klase at nagtatapos ang araw na nagtatrabaho sa restaurant ni Jenna. Mahirap ang buhay subalit wala siyang ibang pagpipilian at dinakuha ni Will ang scholarship ng paaralan, kaya't kailangan niyang mabayaran ang lahat ng gastusin at binanggit ni Donan na narinig niyang malapit na ang Grand Magic Festival at iminungkahi niyang sumali si Will, kaso ayaw ni Will dahil natatakot siyang muling mapapahiya sa publiko. Pagkatapos ay sumigaw si Gina mula sa kusina na bumalik na sa trabaho si Will at tinawag na mas masipag pa si Rosie kaysa sa kanya. Si Rosie ay nagtatrabaho rin bilang waiter ngayong gabi kaso ginagawa lamang ito bilang pabor kay Will. Sobrang dami ng tao ngayong gabi dahil isa sa mga trabahador ni Gina ay hindi pumasok at ang lahat ng ekstrang trabaho ay babagsak kay Will,
maliban na lang kung may ibang tao na kukunin si Gina sa lalong madaling panahon at nang hamupan na ang dami ng tao, ay abala naman sina Vil at Rosie sa paghuhugas ng mga pinggan. Tinanong ni Rosie si Willie kung talagang ayos lang sa kanya ang magtrabaho dito dahil hindi naman gaanong kataasan ang sahod mula sa mga dwarf. Madaling makahanap si Vil ng mas magandang trabaho kay Wagner kaso ayaw niyang makakaabala ng sobra at dagdag pa rito. Talagang nasisiyahan siyang magtrabaho dito dahil mababait ang mga tao at maganda ang trato sa kanya kaya't mataas ang respeto ni Willie sa kanila. Nang biglang pumasok si Julius sa restaurant, halata namang nandoon lang siya para manggulo at sa oras na pumasok siya, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa restaurant at sa mga dwarf na nagtatrabaho roon. Napansin ni Julius si Vil at di maiwasang tumawa at nagsasabi ng masasamang bagay tungkol kay Vil, na para bang wala siyang karapatang makihalubilo sa mga barbarian tulad ng mga dwarf. Napipikon si Donan ngunit pinigilan siya ng ibang dwarf at di nila kayang makipaglaban sa isang mage. Nagpatuloy si Julius sa pagbanta kay Donan na huwag gumawa ng kalokohan. Sinabi niya na ang mga dwarf ay mga immigrant lamang na napadpad doon matapos wasakin ng mga celestial ang kanilang mundo. Ayon kay Julius ay sapat na ang kabutihan ng mga tao na pinayagan silang manirahan doon ng walang abala kaya't wala raw karapatan si Donan na magpakita ng anumang ugali sa kanya. Nagawa ni Donan na magpigil dahil alam niyang wala siyang magagawa sa sitwasyong iyon. Totoo lahat ng sinabi ni Julius tungkol sa pagiging mga refugee ng mga dwarf at napadpad sila doon matapos wasakin ang kanilang mundo, ngunit kahit na ang mga elf ay dumaan din sa parehong sitwasyon at patuloy pa ring itinuturing na basura ang mga dwarf ng mga tao sa lugar na iyon. Kaya't kung magpapakita ng galit si Donan kay Julius ay malalagay sa malaking problema ang lahat ng mga dwarf sa lungsod at ganoon na lamang ang takbo ng mundo, ngunit hindi kayang matiis ni Vil ang ganitong uri ng kawalan ng katarungan. Nagpasya siya na ito na ang huling shift niya sa trabaho. Ngayong tapos na siya sa trabaho sa lugar ni Jenna, malaya na siyang gawin ang gusto niya nang walang masamang epekto kay Gina at unang nasa listahan niya ay lumapit sa mesa ni Julius, at sabihin sa kanya na bawiin ang mga sinabi niyang pangmamaliit sa mga dwarf. Ang mga dwarf ay nagsisikap ng husto at ginagawang pinakamahusay ang mga mahihirap na sitwasyon kaya't wala siyang karapatan na tawagin silang mga barbaro. Ngunit walang pakialam si Julius sa mga dwarf o sa kanilang mga paghihirap. Tinadyakan lang niya ang plato ng pagkain kay Vil at sinenyasan ang kanyang dalawang alalay na bugbugin siya. Hindi nila napagtanto na ang pagtadyak ng plato ay maituturing na assault kaya't anumang gagawin ni Vil mula ngayon ay maituturing na self-defense. Hinawakan ni Vil ang dalawang lalaki sa kanilang mga damit at pinadapa sila sa sahig. Nakatikim din si Julius ng bawi at nadumihan ang kanyang damit na isang malaking dagok sa kanyang pride, hindi niya papayagan na makalusot si Vil sa ganitong paraan. Nagsimula nang maging malayelo ang paligid nang ilabas ni Julius ang kanyang wand at umatake, kailangan ni Vil na umiwas sa mga ice spells nito ngunit wala siyang espada at nakulong siya sa masikip na espasyo. Sa huli ay na-corner siya ni Julius gamit ang yelo at ipinako siya sa pader. Naglakad siya papalapit upang i-freeze si Vil ng buo habang si Rosie ay halos handa ng sumaklolo, ngunit nais niya na makita si Vil na nagmamakaawa para sa kanyang buhay bago siya kumilos. Ang mga mata ni Vil ay hindi nagpapakita ng takot kaya't nagpasya si Shian na baguhin ang kanyang plano. Sa halip na i-freeze si Vil doon ay ipapahiya niya ito sa Magic Festival at nais niya na ipakita si Vil sa buong paaralan na isang kahihiyan. Pumayag si Vil na harapin si Julius sa festival at ibinagsak niya ang hamon at kung manalo siya, si Vil ay aalis na sa paaralan kaso kung mananalo si Vil, nais niyang humingi ng paumanhin si Julius sa lahat ng dwarf na kanyang inalipusta. Sa araw ng Grand Magic Festival ay kitang-kita ang pagkasabik ng lahat na makita kung ano ang kaya gawin ng mga estudyante. Sinabi ng scout mula sa Fire Faction sa kanyang mga tao na maging mapagmasid para sa isang talentado na estudyante. Dahil hindi nila masasabi kung sino ang may kakayahang maging isang Mander. Ang unang event ay ang broadcasted Dragon Races at matagal nang nangunguna si Lina laban sa ibang mga kalahok, ngunit hindi lang iyon ang nagaganap na kompetisyon ngayon, dahil ang mga manunood sa karamihan ay sabik na naghihintay sa mga resulta. Marami ring recruiters na naroroon, parehong mula sa loob at labas ng tore at lahat sila ay interesado sa pag-recruit ng pinakamahusay na mga estudyante na maiaalok ng paaralan. Hindi nakakagulat na nanalo si Lina sa Dragon Race sa record time kaya't ang susunod na event ay ang Crown Attack. Mukhang sasali si Shian sa event na ito, at siya ay nasa mabuting kalooban dahil personal na lumapit si Colette upang imbitahan siyang sumali sa kanyang team,
sa wakas ay napagtanto na siguro ni Colette kung gaano kagaling si Xian at nais niyang makipagtrabaho sa kanya kaysa kay Vil. Ngunit nang buksan niya ang pintuan ng training room, nagulat siya na naruroon din si Vil at ipinaliwanag ni Colette na iniimbitahan niya si Xian upang sumali sa isang team kasama siya at si Vil, dahil kailangan ni Vil ng team na may kabuoang bilang ng 21,000 credits upang makalahok sa Crown Attack. Dahil sa mababa ang kanyang credits, ang tanging taong maaari niyang kunin para punan ang huling pwesto ay si Xian. Humingi ng paumanhin si Vil dahil nadamay si Xian sa kanyang mga problema, ngunit hindi nakikita ni Xian ang dahilan kung bakit niya dapat tulungan si Vil sa simula pa lang. Napaisip siya kung bakit bigla na lang gustong sumali ni Vil sa isang mataas na antas na event tulad ng Crown Attack, ngunit habang sumisigaw si Xian kay Vil ay napansin niyang nakatuon ang mga mata ni Vil kay Julius, at naalala ni Xian na si Julius lamang ang pinagtutuunan ni Vil ng pansin. Ipinaliwanag ni Colette na may nangyari sa pagitan nina Julius at Vil, at biglang nagpasya si Vil na sasali siya sa Crown Attack event at anuman ang mangyari ay galit na galit si Xian dahil binaliwala siya ni Vil, dahil hindi pa rin niya nalalampasan ang pakiramdam ng pagiging mas mababa nang iligtas siya ni Vil sa dungeon. Habang papalapit na ang susunod na event ay ipinakilala ng commentator na si Mike ang kanyang sarili, at kasama rin niya si Edward bilang co-commentator at bagamat hindi gusto ni Mike ito dahil si Edward ang pinakakinamumuhian na propesor sa paaralan, dahil sa pagiging mahigpit at nakakatakot niya. Sa katunayan ay natatakot si Mike na baka patayin siya ni Edward bago matapos ang festival, kaso dapat magpatuloy ang palabas kaya't inanunsyo ni Mike ang pangunahing event ng araw at ito ang Crown Attack event, at isang spell ang nakast sa ibabaw ng stadium na nag-transform sa buong lugar bilang isang battle map. Mayroong Volcano Zone, Marshland Zone, Badlands Zone, Plant Zone at Wood Zone at hindi tulad ng ibang mga event, ang Crown Attack ay isang team competition na ginaganap sa pagitan ng 3 kasapi bawat grupo. Magsisimula ang lahat ng mga team sa labas ng field at kailangan nilang makarating sa Central Stadium, sa gitna ng stadium ay mayroong isang higanteng korona, at ang unang team na makakuha nito ang mananalo. Kaso syempre ay mas madaling sabihin ito kaysa gawin, dahil ang buong playing field ay puno ng iba't ibang uri ng traps at pinapayagan na gamitin ang pinakamabilis na daan patungo sa stadium at pinapayagan din ang paghadlang sa ibang mga team, sa lahat ng mga event at ito ang tiyak na magiging pinakamabangis na Battle Royale. Idinagdag ni Edward na ang event na ito ay nilikha bilang isang praktikal na demonstrasyon kung paano haharapin ng mga team ang isang dungeon raid ng magkasama. Ngunit hindi nakatuon ang mga tao sa team coordination at lahat sila ay nais makita ang mga high-level battles sa pagitan ng mga top students ng paaralan. Kung mayroong isang illegal na gambling ring sa paaralan na tiyak na wala, ang team ni Wei ang pinakasikat at hindi nakakagulat, sa kabilang dulo ng gambling pool ang team na may pinakamababang kasikatan ay ang pinamumunuan ni Vil. Nagsimulang pagtawanan ng mga estudyante si Vil dahil sa pag-aakalang kaya niyang sumali sa isang event tulad ng Crown Attack, ngunit hindi mawawala ang kanyang kumpiyansa sa pagkakataong ito. Habang papunta ang mga kalahok sa kani-kanilang itinalagang lugar ng pagsisimula, nagulat si Worker nang makita niyang balak din ni Vil na makipagkompetensya at sinubukan niyang kausapin si Vil na huwag nang ituloy, ngunit buo na ang desisyon ni Vil mula pa sa simula kaya't walang sinabi si Worker na makapigil sa kanya. Humingi ng paumanhin si Vil dahil hindi siya nakinig kay Worker, ngunit kahit na maging sentro siya ng tawanan sa buong paaralan, ito ang isang kompetisyon na gusto niyang manalo sa lahat ng paraan. Umalis na si Vil at tinanggap ni Worker na hindi na niya mapipigilan ito, ngunit pinaalalahanan niya ito na binalaan na siya tungkol sa mga panganib, kaya't kung magkamali man ay wala siyang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. Nasa kani-kanilang pwesto na ang lahat ng estudyante kaya opisyal nang nagsimula ang Crown Attack event. Nagmamadaling sumugod ang mga estudyante at ang team ni Julius ang unang nakaranas ng mga traps na inilagay sa battlefield. Habang papalapit sila ay nag-engage ang mga cube at bumuo ng isang hukbo ng mga golem na humaharang sa daan ni Julius. Sa dami ng mga golem sa isang lugar, ito ay madaling maging isang napakalaking hadlang para sa karamihan ng mga estudyante. Gayunpaman ay patuloy na sumugod si Vil sa buong bilis at hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagbagal. Nagsimulang kotsain siya ng mga estudyante dahil sa pagtatangka niyang harapin ang hukbo ng golem kahit na hindi siya marunong gumamit ng magic, at hindi man lang nakatalo ng isang golem sa practice exercise. Patuloy na tumakbo si Vil patungo sa mga golem at bago siya umatake,
ay nagbigay siya ng signal kay Colette na nagcast ng spell upang lumikha ng isang magic gauntlet para kay Vil at sa pamamagitan nito, nagawa ni Vil na tuluyang wasakin ang lahat ng golem sa kanyang daraanan. Napanganga ang lahat ng manunood habang nasaksihan nila ang kakayahan ni Vil, ngunit inaasahan na ni Walker ang ganitong pangyayari at hanggat ginagamit ni Vil ang magic gauntlet, kaya niyang magdulot ng malaking pinsala kahit wala siyang espada. Dahil si Colette ang gumawa ng gauntlet ay malamang na technically ay hindi ito labag sa mga patakaran, sa kabila ng lahat ng prediksyon at ilegal na pusta at si Vil ang unang matagumpay na nakalusot sa hukbo ng golem, at ngayon ay patungo na sa korona. Mula nang iligtas siya ni Vil ay paulit-ulit na binabalikan ni Shin ang sandaling iyon sa kanyang isipan, tinuturing niya itong isa sa kanyang pinakamalaking kabiguan at mas pinili pa niyang mamatay kaysa harapin ang ganitong matinding kahihiyan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap ng husto upang mapabuti ang kanyang sarili at palakasin ang bawat piraso ng lakas na kaya ng kanyang katawan, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, tila nalamangan pa rin siya ni Vil kahit na walang magic sa crown attack. Malaking kalamangan na ang nakuha ni Vil at ng kanyang team, at dahil ang layunin ay makarating sa stadium at makuha ang korona ay kailangan ng magmadali ng ibang mga kalahok ang kanilang kilos kung ayaw nilang maiiwanan. Pagdating ni Vil sa Badlands Zone ay nag-activate ang mas maraming traps. Sinimulan silang tamaan ng mga bato at huminto si Vil at ginamit ang kanyang gauntlet upang suntukin ang lupa at lumikha ng isang rock wall na nag-block sa mga bala. Tumalon siya at humingi muli ng tulong kay Colette kaya't nagcast ito ng spell na lumikha ng 12-12 espada para kay Vil, na ginamit niyang mga projectile upang wasakin ang lahat ng cubes sa kanyang daraanan. Inanunsyo ni Mike na matagumpay na nakalusot ang team ni Vil sa Badlands nang walang kahirap-hirap, at hindi pa sila nakakasalubong ng isang bitag na nagbibigay ng hamon sa kanila dahil sa kanilang mahusay na teamwork at bagaman hindi pa talaga nagagawa ni Shen ang kahit ano, sinusubukan ng mga manunood na laban kay Vil na maliitin ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsasabing si Colette ang gumagawa ng lahat ng mahirap na trabaho gamit ang kanyang magic. Totoo na may malaking bahagi ang magic ni Colette sa tagumpay nila, ngunit ang kahusayan ng mga sandata sa labanan ay bunga ng teknik ni Vil at nagsisimulang mapansin ng mga scout si Vil at ang kanyang nakakamanghang kakayahan sa pagdetect at paglaban sa mga bitag. Kahit si Edward na hindi gusto si Vil, ay napilitang kilalanin ang kanyang pagsusumikap at ang lahat ng oras na ginugol ni Vil sa mga dungeon ay nagbigay daan sa kanya na mabawasan ang mga hindi kinakailangang galaw, at ang kanyang superhuman reflexes ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang samantalahin ang pinakamaliit na mga pagkakataon. Isang pangkat pa ng mga estudyante ang naiinis dahil natatalo sila ng isang taong walang magic, ngunit ang galit nila kay Vil ay labis na nag-abala sa kanila kaya nahulog sila sa isang bitag ng bulaklak at kinain ng buhay. Ang iba pang mga koponan ay humaharap sa mga katulad na problema sa mga bitag na inilatag sa kanilang daraanan, ngunit sa kabila ng lahat ng mga brutal na hadlang, nagawa pa rin ni Vil na panatilihin ang kanyang pangunguna kasama ang kanyang koponan. Ang mga kaganapan sa torneo ay nagdulot ng malaking ingay sa stadium, kaya't narinig ito ni Julius kahit na malayo siya at tinanong niya ang kanyang mga kakampi tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng event, at gumamit ang mga kasamahan ni Julius ng detect spell upang matukoy ang iba pang mga kalahok. Ayon sa kanilang nakikita, mukhang si Vil ang kasalukuyang nangunguna ng malaki kaya't kung hindi sila kikilos kaagad ay maaaring matalo si Julius, gayunpaman ay hindi mukhang nababahala si Julius dahil may plano siyang harapin si Vil ng personal. Samantala ay narating na ni Vil at ng kanyang mga kasama ang huling lugar bago ang arena at ito ang Enchanted Woods, habang unang tumakbo si Vil ay nag-trigger siya ng ilang magic circles ng sabay-sabay at agad niyang napagtanto na ito ay isang chain circle trap. Ngunit hindi ito magiging problema dahil mayroon na siyang perpektong pangontra para sa ganitong uri ng bitag. Kung lahat ng mga spell ay magpapaputok ng sabay-sabay ay gagawin niya itong mag-atake sa isa't isa para mag-neutralize, kaya't sinimulan niyang hubugin ang paligid ng bawat magic circle at sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanila, nagawa niyang magpaputok ang lahat ng mga spell sa isa't isa at mag-explode. Excited na inanunsyo ni Mike na nakalusot si Vil sa mga bitag sa kagubatan ng walang kahirap-hirap. Tinanong niya si Edward kung may nais siyang sabihin dahil siya ang nag-set up ng dark magic minefield na iyon, ngunit nag-click lang ng dila si Edward sa inis dahil nagawa ni Vil na madaanan ang kanyang bitag ng napakadali. Kahit na may malaking momentum na si Vil at malaki na ang kanyang kalamangan at habang papalapit sa stadium, tumataas ang posibilidad na makasagupa siya ng ibang team at masusugatan,
kinailangan niyang harapin ang ilang iba pang koponan kaso may isang koponan na partikular na tina-target niya at ito ay ang kay Julius. Gayunpaman habang patungo si Vil upang siguruhin ang mataas na lugar para sa kanyang ambush, nabaliktad ang sitwasyon nang magpaputok si Julius ng isang yelong sibat na diretsyong tumama kay Vil. Okay lang si Vil dahil hindi direktang tinamaan ang kanyang katawan kaso hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Julius na makarating dito ng mas maaga kaysa sa kanila, kahit na may malaking kalamangan sila. Bukod pa rito ay nag-iisa si Julius, kaya't kailangang mag-alala si Vil na baka ang iba pang mga kasamahan ni Julius ay nagtatago para sa isang ambush. Sinimulan ni Julius na mag-cast ng sunod-sunod na mga yelong sibat kay Vil, kaya't wala ng oras para mag-alala tungkol sa posibleng ambush at nagsimulang tumakbo si Vil palayo. Kailangan niyang magseryoso at harapin si Julius, ngunit mukhang seryoso na rin si Shen habang nagsisimula siyang mag-cast ng isang napakalakas na inferno, kaso mukhang masyadong nakatingin si Shen kay Vil kaya't binalaan ni Colette si Vil na maaaring siya ang tina-target ni Shen. Nang ipaputok na ni Shen ang spell, lumikha si Colette ng isang rock wall sa harap ni Vil upang hindi siya masunog ng buo at nagdulot ng napakalaking shockwave ang pagsabog ni Shen sa buong battlefield at medyo nalilito si Vil sa nangyari. Tumingin siya pataas at nakita niyang ganap nang nasunog ang kagubatan at lumapit si Shen kay Vil at sinabing nasa daan si Julius. Maaaring napatay rin niya si Julius kaso walang duda sa isipan ni Colette na si Shen ay nagbitaw ng spell na iyon na may layuning patayin si Vil. Tinanong ni Colette kung ano ang iniisip ni Shen pero naniniwala siya na may katwiran siya sa kanyang ginawa. Sumang-ayon siya sa kahilingan ni Colette at sumali sa kanilang koponan upang makalahok si Vil sa event na ito, kaya ngayon nais niyang bayaran ito sa pamamagitan ng isang one-on-one na laban kay Vil at tinanong niya kung bakit bigla na lang nais ni Shen na lumaban at kung bakit kailangan na ngayon pa, subalit hindi na naramdaman ni Shen na kailangang ipaliwanag pa ang sarili at nagpaputok ng isang warning shot kay Vil. Sinubukan ni Colette na makialam at pigilan siya, kaso bago niya magawa iyon ay hinaharangan siya ng isang pader ng yelo mula kay Julius, na kahit papaano ay nagawa pang mabuhay mula sa napakalakas na pagsabog. Nasa panganib si Colette kaya't nais ni Vil na iligtas siya, ngunit hindi papayagan ni Shen si Vil na umalis hanggang sa makakuha siya ng isang maayos na laban mula sa kanya, kaya nagpaputok siya ng ilang fireballs kay Vil na nagpapatalsik ng espada mula sa kanyang kamay. Sinubukan ni Vil na kausapin si Shen upang gawin ito sa ibang pagkakataon, ngunit determinado si Shen na lumaban ngayon kaya't sinabi niya kay Vil na pulutin na ang kanyang espada upang makipagduelo sila at wala nang ibang pagpipilian si Vil kundi ang harapin siya. Maraming taon na ang nakalipas noong nagsimula sina Vil at Shin sa kanilang buhay estudyante sa academy. Si Vil ang pinakakawawang bata na maaaring naging kaklase niya at madalas siyang nabubuli ng mga tao. Nilalagyan ng mga papel sa likod niya na nagsasabing siya ay walang kwentang tao. Nadismaya si Shin sa mga ito kaya't nagdesisyon siyang tulungan si Vil sa kanyang sariling paraan, sinunog niya ang papel at sinabi kay Vil na maaari siyang maging alalay niya upang hindi na siya laging makaramdam ng kalungkutan at kawalang saysay. Ngunit hindi siya pinansin ni Vil at lumabas lang ito na kinagalit naman ni Shin. Sinundan pa rin siya nito at tinanong kung ano ang sagot niya at sa mata ni Vil na tila walang buhay o ekspresyon, sinabi niyang hayaan na lang siya kaya't napilitan si Shin na sundin siya. Habang papalayo si Vil ay nasaktan ang ego ni Shin kaya't nagsimula siyang magalit dito at ngayon, patuloy na inaatake ni Shin si Vil gamit ang mga mahika na gumawa ng pagsabog sa kagubatan. Tumakbo si Vil at nagtago sa likod ng mga puno pero sinusundan pa rin siya ng mga atake ni Shin na pinilit siyang lumabas. Inatake ni Shin si Vil gamit ang isang apoy na latigo at sinubukan ni Vil na ilihis ito. Ngunit isa pang latigo ang dumating mula sa likuran at kumapit sa kanyang binti, habang pinuputol niya ang apoy na ito para makalaya ay inatake siya ulit ni Shin gamit ang isa pang malakas na spell, kaso nagawa pa rin ni Vil na pigilan ito kahit na nagsisimula ng mamula at masira ang kanyang espada. Sinumpa siya ni Shin at tinanong kung tatalon-talon na lang ba siya para mabuhay at hindi lalaban para manalo. Tumanggi si Vil at sinabing magka-teammate sila at wala siyang oras para harapin siya dahil nakatuon siya sa kompetisyon. Binanggit ni Shin na susunugan na lang siya ng buo at muling umatake. Habang iniwasan ni Vil ang lahat ng atake ay nag-isip siya kung kailangan ba talaga niyang harapin ang kanyang ka-teammate. Lahat ng tao sa stadium ay naguluhan sa nakikita habang si Edward ay nakangiti at sinabing kahit ano pa ang dahilan, ang pag-aaway ng magkaka-teammate ang pinakamalalang bagay na maaaring gawin sa kompetisyon na ito. Naniniwala siya na dahil dito,
Magiging negatibo ang tingin ng mga scout mula sa tower kay Vil at Shin, at tila natutuwa siya sa nangyayari at nakita ng mga scout ang potensyal kay Shin pero dahil sa insidenteng ito, iniisip nilang hindi siya karapat-dapat na ma-recruit. Nag-aalala rin ang kasama sa kwarto ni Vil na si Rosie para sa kanya, nang biglang dumating si Iris at nagtanong kung pwede siyang maupo sa tabi niya at kilala nila ang isa't isa mula sa mga nakaraang laban, at hindi makapaniwala si Rosie nang magsimulang mag-cheer si Iris para kay Vil. Sinabi ni Iris na sa simula ay wala siyang interes kay Vil kahit pa may nagsabi sa kanya na maaasahan ito, ngunit matapos niyang makita ang mga ginawa ni Vil ay naging pinakamalaking tagahanga niya siya, samantala tumatakbo ang babae palayo kay Julius habang sinusubukan na hanapin ang daan patungo kina Vil at Shin. Tinukso siya ni Julius at tinanong kung ang sikat na Earth Princess ay hindi na ba lalaban. Naiinis si Colette sa bansag na iyon at sinabihan si Julius na tigilan na ang pagtawag sa kanya ng ganoon, inatake siya ni Julius gamit ang yelo kaso hinarang ito ni Colette gamit ang pader na bato. Gayunpaman ay bigla niyang napansin ang isang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa at napagtanto niyang siya'y nahulog sa isang bitag, isang napakalakas na itim na mahika ang tumama sa kanya ng malapitan at lahat ay nagulat sa nakita nila. Mas lalo pang nagulat ang lahat nang makita si Julius sa bawat screen na nakaharap sa lahat ng koponan ng sabay-sabay. Walang nakaintindi kung ano ang nangyayari dahil parang nasa lahat ng lugar si Julius. Pumunta si Julius para harapin ang team ni Wei na pinaalalahanan niyang nangako itong wawasakin niya ang lahat gamit ang kanyang lihim na sandata. Binabalikan siya ni Wei ng isang pamilyar na spell at ito ang Ice Flower na minsang ibinigay ni Julius sa kanya. Habang inaakit ni Wei si Julius gamit ang bulaklak, biglang bumukas ang isang magic circle sa paanan ni Julius at siya'y nabalot ng isang buhawi pero subalit, isa lamang palang clone si Julius na ginawa mula sa yelo at magic stones at agad itong nasira ng atake ni Wei. Lahat ay namangha sa ipinakitang galing nito pero si Philly na isa sa mga leader ng Elf faction, ay inisip na si Wei ay karaniwan lamang at halos hindi nakamit ang kanilang inaasahan. Sinabi niya sa kanyang kasama na si Lei na gusto na niyang bumalik sa kanilang base dahil siya ay isang introvert at ang atmosphere ng festival ay parang mabagal at masakit na lason para sa kanya. Tumanggi si Lei na pauwiin siya dahil kailangan nilang panoorin ang buong festival at iulat ito sa kanilang master at ito ang elf na si Mahavander. Samantala ay nagtataka ang mga manunood kung sino ang mananalo sa kompetisyon ngayon, akala nila ay mananalo ang koponan ni Vil pero sinabotahe ito ni Shib. Nagtatanong ang mga kaklase ni Vil kung bakit ginawa iyon ni Shin, pati na rin si Vil ay nag-iisip kung bakit ganon na lang ang pagka-obsess ng pulang buhok na si Shin sa kanya, naalala niya ang mga panahon na lagi siyang nabubuli at ginugulo ang kanyang trabaho ng walang dahilan kundi pagtawanan siya. Nalulungkot siya dahil alam niyang siya ay isang pagkabigo pero hindi iyon dahilan para ang mga tao'y labis na mangbuli sa kanya, naging manhid na siya sa walang tigil na panghaharas at gusto na lang niyang iwanan siya ng mga tao. Kaya noong nilapitan siya ni Shin noong araw na iyon ang hiling niya lang ay pabayaan siya. Hindi niya naintindihan ang mga intensyon ni Shin pero hindi niya rin iyon pinansin dahil balak niyang ilaan ang lahat ng kanyang oras at pagsisikap upang marating si Alia. Nang hindi siya pinansin ni Shin ay bigla itong nagpadala ng fireball sa kanya dahil sa inis at ngayon, muli siyang inatake ni Shin sa parehong paraan. Iniwasan ni Vil ang mga atake at nagsimulang tumakbo palayo. Nagsimula si Shin ng isang high-level magic spell at lumikha ng isang lawin na gawa sa apoy na siyang kanyang guardian, nabigla si Vil nang makita ito at lalo pa siyang nagulat nang inutusan ni Shin ang lawin na atakihin siya, dahil ang mga guardian ay karaniwang ginagamit para sa depensa at paglaan ng oras. Mabilis na nag-react si Vil at tumalon gamit ang kanyang espada bilang pamamaraan niya at pinutol ang pakpak ng apoy na lawin sa proseso, kinuha niya ang kanyang espada at nagmamadaling pumunta kay Shin. Iniisip na ito na ang pagkakataon upang tapusin ang laban. Gayunpaman ay mabilis na nag-regenerate ang pakpak ng lawin at nagsimulang habulin siya ulit, napagtanto ni Vil na kailangan niyang sirain ang core ng guardian upang mapatigil ito, pero mahirap iyon dahil patuloy siyang inaatake ng lawin ng apoy. Iniwasan niya ang mga atake pero si Shin ay inatake siya mula sa ibang direksyon at ginamit ni Vil ang kanyang magic gauntlet upang harangin ang atake at napaatras siya. Pagod na si Vil pero hindi rin maganda ang kalagayan ni Shin at ang lahat kabilang na si Edward, ay nagulat sa ipinakitang abilidad ni Shin dahil ang pagcommand sa isang guardian ng ganoong kahusayan ay nagpapakita na siya ay lampas na sa antas ng karaniwang estudyante.
Pati ang mga scouts ng Fire Faction ay interesado kay Shin kahit pa nga siya'y nagtaksil sa kanyang koponan at ayon sa kanilang datos, si Shin ay mas mahina kaysa sa top 3 ng batch na ito, pero ang kanyang ipinakita ngayon ay nagulat ang lahat. Iniisip ng leader ng mga scout na dapat may dahilan kung bakit nag-breakthrough si Shin sa kanyang limitasyon, kaya't napagdesisyonan niyang ipaalam ito kay Flame Magi Vander kaagad at balik sa battleground. Si Vil ay napaluhod at napagtanto niyang lumakas si Shin. Tinanong siya nito kung iyon na ba ang lahat ng kaya niya dahil mas malakas siya noong lumaban siya sa higanteng halimaw. Tinanong ni Vil kung bakit ginagawa ni Shin ang lahat ng ito dahil wala naman silang dahilan para maglaban. Nagalit si Shin at tinanong siya kung kaya niya talagang sabihin iyon matapos ang lahat ng nangyari sa kanila. Tinanong ni Shin si Vil kung wala ba siyang nararamdamang galit at puot sa loob niya kahit na binubuli siya nito sa loob ng maraming taon. Sumagot siya na galit siya at kinamumuhian si Shin pero sa ngayon, kailangan nilang talunin si Julius at nang marinig ni Shin ang pangalan ni Julius ay lalo siyang nagalit at sinumpa si Vil dahil sa pagbibigay ng pansin sa lahat maliban sa kanya. Dito napagtanto ni Vil ang dahilan sa kakaibang asal ni Shin na kinikilala siya nito at ngayon ay nais din nitong makilala siya. Isinuot ni Vil ang kanyang action glasses at nagayos ng sarili, determinado na igalang ang damdamin ni Shin sa pamamagitan ng pagharap sa kanya ng buong lakas. Natutuwa si Shin na seryoso na si Vil at nagsimula siyang mag-chant ng kanyang pinakamakapangyarihang spell habang binabalot siya ng Flame Falcon. Alam ni Vil na hindi tatagos ang kahit na anong mahinang atake, kaya't pinagmasdan niya ang timing ng mga spell ni Shin upang makapaghanda ng counterattack. Bigla na lang inutusan ni Shin ang kanyang guardian na umatake at kasabay ng pagsabog ng 12-dosenang fireballs ng sabay-sabay. Nagulat si Vil sa laki ng atake pero nakita na niya ang galaw ng mga ito at tumakbo siya ng buong bilis at iniwasan ang mga atake ng walang kahirap-hirap, at lumabas mula sa apoy para tamaan ang core ng Flame Falcon bago magtungo kay Shin. Inatake siya ulit ni Shin ng malapitan pero bago pa magtagpo ang kanilang mga atake, biglang lumitaw ang isang pader na bato sa pagitan nila na nagpatigil sa kanila at tumama ang ulo ni Vil sa pader at bumagsak pa siya. Nang biglang lumabas si Colette at sinabihan na tumigil na sila sa pag-aaway. Nasira na ang damit ni Colette matapos ang laban nila ni Julius at sinabi niya sa mga lalaki na natalo niya si Julius, pero bigla na lang itong nawala at medyo huli si Shin sa pag-react, pero nagalit siya at sinabing hindi tama para kay Colette na maglakad ng ganito ang suot. Tinawag siya ni Colette na isang misogynistic pig dahil sa paghusga sa isang babae base sa kanyang damit, at pinaalala kay Shin na kasalanan niya ang lahat ng ito dahil siya ang nagsimula ng laban. Sinabi ni Colette kay Vil na magmadali na at habulin si Julius dahil may personal na laban siya dito at habang siya ang bahala sa mga bagay dito. Binanggit ni Shin na hindi niya hahayaan si Colette na humadlang sa kanyang laban, pero pinagalitan siya nito dahil sa pagiging makasarili at tanga at biglang nilagay ni Vil ang kanyang balabal kay Colette at nagpasalamat sa kanya, na nagdulot ng pamumula sa mukha nito dahil sa hiya. Kinuha ni Vil ang kanyang espada at tumakbo palayo at sinasabing itutuloy nila ni Shin ang laban sa ibang pagkakataon, samantala sina Julius at ang kanyang koponan ang unang pumasok sa stadium. Inisip ng host na wala nang makakahadlang sa kanila sa pagkuha ng trono at nang biglang tumalon si Vil papasok sa stadium sa kamangha-manghang bilis. Bumagsak siya ng malakas sa likod ni Julius at ng kanyang koponan, na nagpatigil sa lahat at tinitigan ni Vil si Julius at hinamon siya sa isang laban at ito na rin ang isang laban na hinihintay din ni Julius. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.